Gina-justify niya ang sinasabing Oplan Romanov kaya siya nagbanta sa Pangulo? Hindi natin maiiwawaksi ang pagiging vice-presidente niya at sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo, kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vice-presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo. Sa Day 3 ng impeachment trial, inungkat ng depensa ang sinasabing plano raw para iligpit ang buong pamilya Duterte na binansagang Oplan Romanov. Sabi ng depensa, totoo ang planong ito. Kaya raw gano'n na lang ang mga nabitawang salita ng vice-presidente nang tanungin tungkol dito. Pero ang sabi ng prosekusyon, wala naman daw pruweba ang depensa. Nakatutok si Joseph Moro. Sa impeachment trial kahapon, ang kampo ng depensa ang nagbukas ng usapin tungkol sa Operation Romanov na sinasabing plano para umano iligpit si Vice President Sara Duterte at ang kanyang pamilya. The truth of the matter is this. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. Ang tinutukoy ng depensa ang tanong na ito ng isang vlogger sa online press conference ng Vice Presidente noong November 2024 na naging mitya raw ng mga binitawan niyang banta laban kay Pangulong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Hango ang pangalang Operation Romanov mula sa pamilya Romanov ang royal family na namumuno noon sa Russia na minasakar isang taon matapos sumiklab ang Russian Revolution. Pero giit ng depensa, totoo ang Operation Romanov. Operation Romanov is in place and the threat against their lives is real. VP Sara became the target of unauthorized intelligence and surveillance operations by government operatives that exposed her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear. Her homes in Davao and Manila were profiled, and this is proven by classified casing reports. Her trusted security personnel were removed. Her schedule of official functions, like the one in Naga, was leaked by intelligence agents, and her security was heavily compromised. Sabi ng depensa, hindi umano ito pinansin ng National Bureau of Investigation o NBI. The NBI gaslighted it. Pero ayon kay NBI Special Agent John Mark Calilong, sinubukan ng NBI na imbestigahan ang banta sa Vice Presidente at hindi lamang ang sa Pangulo. Did you investigate the threat against the Vice President? We tried, Your Honor. How did you try? It is included in our letter to the Vice President, Your Honor. That's why we're inviting her to proceed to our office to investigate the threats to her life, Your Honor. Ayon sa prosekusyon, walang pruweba ang depensa na totoo ang Operation Romanov. Narinig lang ho natin to dun sa isang naging statement ng Defense Counsel. So maliwanag, wala hong kahit na anong ebidensya na nalalapag dito sa paglilitis na to na mapatunayan to in any way. So it just remains an allegation. And at the end of the day, it seems that by raising this matter, it seems that they're making the point that they're trying to justify the threats by raising this. Pero ang katanungan ho dyan na dapat din pag-isipan ng ating mga kababayan, tama ba na kung merong pakiramdam na dahil dito sa mga ganitong klaseng allegations, ay pwede nang
pagbantaan ang buhay ng ibang tao, pwede nang pagbantaan ang buhay ng presidente. So yan yung mga katanungan na dapat harapin at sagutin dito ho sa paglilitis na to. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang banta sa Vice-Presidente ay hindi sapat na dahilan para ituring na tama ang pagbabantang ginawa niya sa Pangulo. Gina-justify niya ang sinasabing Oplan Romanov kaya siya nagbanta sa Pangulo? Hindi natin maiwawaksi ang pagiging Vice-Presidente niya sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo, kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang Vice-Presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Duterte. Pero dati na niyang hinamon noon ng National Security Council na imbestigahan ang mga umunoy banta rin sa kanyang buhay na dapat daw talakayin sa pulong ng NSC o National Security Council. Nagsabi ang NSC ng national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. What kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Pag threat sa'yo, baliwala. Pag threat sa kanila, national security. Saan ka? Sa paglilitis, tinanong ni Senator Judge Risa Ontiveros sa mga abogado ni Duterte, ito ba ang depensa ng bise sa kasong grave threats at inciting to sedition laban sa kanya? Position po ba ng depensa na pwedeng palampasin ang alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta? Your Honor, that is not the point. No. Mr. Presiding Officer, I am making a point through my question and I am asking the good counsel for the defense dahil sinabi nila there was a systematic oppression that yes, yan po ang nag-prompt nung alleged grave threats and alleged incitements ng Vice President. We would like to remind the Senator Judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact. Magkakaroon ng pagkakataon ng depensa na makapagpresenta ng kanilang sariling ebidensya doon sa article tungkol sa umuni pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo pagkatapos mailatag ng prosekusyon ang lahat ng articles of impeachment. Ang pagkakaalam ko, just like yung order of trial no, sa mga regular courts, tatapusin muna ng prosecution yung buong case nila. Meaning Article 1, 2, 3, 4, or whatever. And then the prosecution rests. And when the prosecution rests, that's the time the defense will present its evidence. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.